Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala ang tour guide nyo sa araw na ito. At bago natin simulan ang ating paglalakbay, nais ko munang magpakilala marahil marami sa inyo ang nagtataka kung ano nga ba ang aking pangalan. Hindi ako si Catherine Bernardo at hindi rin si Liza Soberano, ngunit ako si Janicol Aguena. At narito ako ngayong umaga upang dalhin kayo sa mga lugar na konektado kay Jose Rizal at sa ating kasaysayan. Kaya, tara! Luneta Park. Ang lugar na ito ay dating kilala bilang Bagong Bayan, saksi sa marami pang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito naganap ang pagbaril kay Jose Rizal noong December 30, 1896. Ngunit sa halip na matakot ang mga Pilipinong mamamayan, ang kanyang pagkamatay ay nag-udyok sa atin na lumaban para sa ating kalayaan. Ang Rizal Monument ay hindi lamang isang monumento, kundi isang paalala sa atin ng mga sakripisyo na ginawa ni Rizal at ng iba pang mga bayani para sa ating kalayaan. Ito rin ay isang inspirasyon para sa ating lahat na magpatuloy sa pagsusumikap para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Rizal Shrine in Dapitan. Dito sa Dapitan, sinilbihan ni Dr. Jose Rizal ang ating bansa sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing medikal at pagtuturo. Sa loob ng 4 na taon, naging tahanan niya ang lugar na ito kung saan siya ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang bayan. Fort Santiago. Alam niyo ba ang Fort Santiago ay hango sa pangalan ni St. James? Ang Fort Santiago ay naging military headquarters ng mga Spanish, American, and Japanese noong Japanese occupation. At dahil military base ito, mayroon kayong makikitang underground chambers at isa sa mga ito ay ang kulungan kung saan ibinalanggo si Rizal. Idiniklara ang Fort Santiago as a national monument and a shrine of freedom noong 1951. Sa kasulukuyan, ang lugar na ito ay nagsisilbing memorial para sa mga biktima ng World War II at ginawa rin ito upang alalahanin ang ginawang sakripisyo ng mga tao. Andres Bonifacio Monument. Ang katipunan o ang kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan ay isang lihim na samahang itiratag ni Bonifacio. Ang layunin nito ay palayain ang Pilipinas mula sa kamay ng mga Kastila sa pamamagitan ng rebolusyon. Ang mga kasapi ng katipunan ay sumumpa ng isang kartilya, isang katipunan ng mga moral na prinsipyo na kanilang sinusunod. Ang mga prinsipyong ito ay nagtuturo sa kanila ng pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at pagsasakripisyo. Noong Agosto 1896, nagsimula ang himagsikan laban sa Espanya. Ang katipunan sa pamumuno ni Bonifacio ay naging sentro ng revolusyon. Kahit na hindi nagtagumpay si Bonifacio na makamit ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga ginawa ay nagbigay daan sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Ang monumento na ito ay hindi lamang isang alaala kay Andres Bonifacio at sa katipunan, kundi isang paalala rin sa atin ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at pagsasakripisyo. Paglalakbay. Nawa ay marami kayong natutunan at nasaksihan sa ating ginawang aktibidad. Yun lamang at maraming salamat.